Kahit undergraduate ka pa, basta may pasa mo yung exam sa South Korea. What's up guys, for today's vlog guys, nandito ako ngayon sa tabing dagat. Ano natin guys kung paano nga ba makapunta dito sa South Korea. At nag-PM sa akin kung paano nga ba makapunta sa South Korea. May agency ba si South Korea? Saan ba daw ako pwedeng mag-apply sa South Korea? So yun ang tatanungin natin guys. And guys, bago kayo pumunta dito sa South Korea, dapat ay mag-aral kayo ng Korean language. Yan, napaka-importante yan para makapunta kayo dito sa South Korea. Una ay mag-aral ka sa malapit na school na KLC, Korean Language Center. Tapos attend ka ng orientation, how to work in South Korea, ano yung mga tamang proseso sa pag-a-apply. Kailangan na mag-aral kayo sa school talaga, kasi kapag hindi kayo nag-aral doon, walang mag-guide sa inyo kung paano yung tamang proseso sa pag-apply ni South Korea. So kailangan mong ipasa yung exam. Dalawa yung exam na ngayon, yung CBT exam, tapos naipasa mo yon, mayroon pang second round, yun yung tinatawag nilang skill test. Sa skill test naman mga idol, interview lang doon, tapos mga kalakasan mo, yung eye, sa mata, pics, sa fit to work, ganyan lang. Interview lang ng Korean, pero i-memorize mo naman yun. So kailangan mo talaga mag-aral ng Korean language para mas makapunta ka dito sa South Korea. So yun guys, wala po siyang agency, government to government po siya. So kung mayroong school na legit, kailangan legit yung school na mapupuntahan nyo. Tapos ano ba, walang agency siya guys, government to government. Yung POE saka HRD Korea, yun. So wala po kayong babayaran ng mga replacement fee. So pag giniyan kayo ng mga school nyo ng mga 100, ganyan, may mga school din kasing ganun. Kaya wag po kayong pauuto. Ang babayaran nyo lang talaga sa school, kung hindi uniform, tuition fee, o kaya yung books, ganyan lang. Pero pag sa amin kasi sa school namin sa Rosario, Cavite, ay hindi na binabayaran yung books, kundi kasama na doon yung tuition fee. So napakaganda doon sa Rosario, Cavite. Shout out kay Ma'am Lucy Banal, yan, napakabutihing teacher yan. Kahit yung mga estudyante niya na nandito sa South Korea, binabalikan yung school namin kasi napakaganda yung proseso. Hindi ka pababayaan basta ipasa mo yung exam. Siyempre, kahit gawin nila yung the best nilang pagtuturo, kung hindi mo naman ginagawa din yung best mo para ipasa yung exam, hindi ka makakapunta dito sa South Korea. So marami din nagtatanong guys na tawag dito, yung nawawalan sila ng pag-asa na alam nyo guys, kapag dito sa South Korea, yung selection ng employer ay rotation yan. Kahit nauna pa silang nakapasa at ikaw nahuli, may chance ka pa rin, kasi yun kumbaga tawag doon, reshuffle yung exam, ay yung pagsiselect ng mga sadyang. Wala silang favoritism. Kumbaga kung nagustuhan yung mukha mo, siyempre maganda dapat yung mukha mo ilalagay sa computer. So yun guys, so kailangan ipasan nyo talaga yung exam. Wala siyang agency. Kahit undergraduate ka pa, basta may pasa mo yung exam sa South Korea. So saan na ba nag-exam? May schedule po yun, makikita po yun sa mga online. So yung teacher nyo, update lang kayo doon sa kanya. So pag alam nyo na yung tamang proseso, madali na lang po yun. Basta mag-apply kayo sa South Korea dahil napakaganda ng South Korea guys. Yun guys, sana may kaunti ako na i-share sa inyo. Wala pong agency, undergraduate, wala po kayong babayaran na replacement fee. Pag naipasa nyo na po yung mga
mga requirements ay yung mga requirements nun, doon lang po kayo magbabayad sa PUEE, dun sa sa may grant sa BMW ba yun, dun po sa may Ortigas, dun po kayo magpoproseso ng mga requirements nyo sa pagpunta dito sa South Korea upang makapagtrabaho bilang isang factory workers. Thank you for watching guys, at sana may natutunan ka, at huwag mo naman kalimutan mag-like and follow kung may natutunan ka kahit papano. Guys, thank you for watching, at sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sarang